Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng asignaturang Mathematics. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagpapakita, paglalarawan at pagsalin sa sukat ng oras gamit ang segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan at taon. Sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahang maipakita, mailarawan, at maisalin sa sukat ng oras gamit ang segundo, minuto, oras, at araw, at maisagawa ang pagsasalin sa sukat ng oras gamit ang metric converter method at making a table strategy. Sa nakalipas na taon ay natutuhan mo ang pagsabi at pagsulat ng tamang oras sa minuto na kasama ang AM at PM gamit ang analog at ang digital clocks. Upang higit mong maunawaan ang ating bagong aralin, suriin at pag-aralan ang larawan sa ibaba. Anong uri ng orasan ang iyong nakikita? Magaling! Ito ay analog clock. Ilang kamay ang makikita sa orasan? Makikita mo na ang orasan ay may 3 kamay. Ang unang kamay ay ang mahaba, manipis, at mabilis umikot na kumakatawan upang tukuyin ang segundo. Ang ikalawang kamay ay ang makapal, ngunit mahabang arrow at mabagal umikot na kumakatawan upang tukuyin ang minuto. Ang pangatlong kamay ay ang makapal ngunit maiksing arrow at mabagal umikot ang siya namang kumakatawan sa oras. Anong oras ang ipinakikita sa orasan? Ang oras na ipinapakita ng orasan ay maaaring 3:07 AM o 3:07 PM dahil ang maikling kamay ay nakaturo sa bilang na 3 at ang mahabang kamay naman ay nakaturo lampas ng kaunti sa 1 na may katumbas na 7 minuto o 7 minutes. Ilang segundo ang kumakatawan sa 1 minuto? Ang katumbas ng 1 minuto o 1 minute ay 60 segundo o 60 seconds. Narito ang batayan sa pagsasali na dapat mong tandaan. Ang 1 minuto ay katumbas ng 60 segundo o 60 seconds. Ang 1 oras ay katumbas ng 60 minuto o 60 minutes. Ang 1 araw ay katumbas ng 24 na oras o 24 hours. Ang 1 linggo ay katumbas ng 7 araw o 7 days. Ang 1 buwan ay katumbas ng 30 araw o 30 days. Ang 1 buwan ay katumbas ng 4 na linggo o 4 weeks. Ang 1 taon ay katumbas ng 12 buwan o 12 months. Ang 1 taon ay katumbas ng 365 araw o 365 days. Maaari din itong maging 366 na araw o 366 days at ito ay tinatawag nating leap year. Ang ibig sabihin ng leap year ay ang taon kung kailan ang buwan ng Pebrero ay mayroong 29 days. Mahalaga ring malaman at maunawaan kung alin sa mga unit ang mas malaki o mas maliit sa pagsasalin ng sukat ng oras. Mula sa pinakamaliit na unit, mauuna ang segundo. Sunod ang minuto, oras, araw, linggo, buwan, at taon. Paano ba natin maisasalin ang sukat ng oras? Upang maisalin natin ang 1 unit ng oras sa isa pang unit, gagamitin natin ang batayan sa pagsasalin. Halimbawa, ang 180 segundo ay isasalin sa unit na minuto. Ang unang pamamaraan ay ang paggamit ng metric converter method, kung saan isasalin natin ang segundo sa minuto. Hanapin natin sa batayan sa pagsasalin
ang katumbas ng minuto sa segundo. Nakita mo na ba? Magaling! Ang isang minuto ay may 60 segundo. Ang 180 segundo ay imomultiply natin sa isang minuto at i-divide sa 60 segundo. Pagkatapos, i-cancel ang magkaparehong unit na segundo. Ngayon, imomultiply natin ang 180 times 1. Ang sagot ay 180. Kopyahin lamang ang natirang unit na minuto at i-divide natin sa 60. 180 divided by 60. Upang mas mabilis mong makuha ang sagot sa pag-divide, i-cancel lamang ang magkaparehong bilang ng 0 sa dividend at divisor at i-divide ang mga natirang bilang. Ang mga natirang bilang ay 18 divided by 6. Ang sagot ay 3. Kopyahin lamang ang angkop na unit na minuto. Kaya ang 180 segundo ay katumbas ng 3 minuto. Ang pangalawang pamamaraan upang maisalin natin ang 180 segundo sa minuto ay ang paggamit ng making a table strategy. Mula sa ating batayan sa pagsasalin, ang isang minuto ay katumbas ng 60 segundo. Ibig sabihin, ang 2 minuto ay katumbas ng 120 segundo. Ang 3 minuto naman ay katumbas ng 180 segundo. Kaya tama ang nakuha nating sagot na 3 minuto. Tandaan, maaaring gumamit ng metric converter method at making a table strategy sa pagsasali ng sukat ng oras. Narito ang isa pang halimbawa. 7 linggo isasalin sa unit ng araw. Gamit ang metric converter method, hanapin natin sa batayan sa pagsasalin ang pagsasalin ng linggo sa araw. Nakita mo na ba? Magaling! Ang isang linggo ay katumbas ng 7 araw. Kaya ang 7 linggo imomultiply sa 7 araw at i-divide sa isang linggo. I-cancel ang magkaparehong unit na linggo. Pagkatapos, i-multiply ang 7 times 7. 7 times 7, ang sagot ay 49. Kopyahin ang natirang unit na araw. At ang 49 i-divide sa 1. 49 divided by 1, ang sagot ay 49. Ibig sabihin, ang 7 linggo ay katumbas ng 49 na araw. Ngayon naman, subukan nating gamitin ang making a table strategy, kung saan ang isang linggo ay katumbas ng 7 araw. Ang 2 linggo ay katumbas ng 14 na araw. Ang 3 linggo ay katumbas ng 21 araw. Ang 4 na linggo ay katumbas ng 28 araw. Ang 5 linggo ay katumbas ng 35 araw. Ang 6 na linggo ay katumbas ng 42 araw. At ang 7 linggo ay katumbas ng 49 na araw. Ibig sabihin, tama ang sagot natin na 49 na araw ang katumbas ng 7 linggo. Sagutin pa natin ang isa pang halimbawa. Isasali natin ang 2 taon, 2 buwan at 1 linggo sa unit ng araw. Napansin mo ba na maraming unit ang ating isasalin? Ang gagawin natin ay iisa-isahin natin ang mga ito sa pagsasalin. Una nating isasalin ang 2 taon sa unit ng araw. Hanapin natin sa batayan sa pagsasalin ang bilang na ating gagamitin. Nakita mo na ba? Tama! Gagamitin natin ang 1 taon na may katumbas na 365 na araw. Kaya ang 2 taon
ay i-multiply natin sa 365 na araw at i-divide sa isang taon. I-cancel ang magkaparehong unit na taon at i-multiply ang 2 times 365 na araw. 2 times 365, ang sagot ay 730 na araw at i-divide natin ito sa 1. 730 divided by 1, ang sagot ay 730 na araw. Sunod, isasali naman natin ang 2 buwan sa unit ng araw. Hanapin natin sa batayan sa pagsasalin ang bilang na ating gagamitin. Nakita mo na ba? Tama! Gagamitin natin ang isang buwan na may katumbas na 30 araw. Kaya ang 2 buwan ay i-multiply natin sa 30 na araw at i-divide natin sa isang buwan. I-cancel natin ang magkaparehong unit na buwan at i-multiply ang 2 times 30 na araw. Ang sagot ay 60 na araw at i-divide natin ito sa 1. 60 divided by 1, ang sagot ay 60 na araw. Sunod, isasali naman natin ang isang linggo sa unit ng araw. Hanapin sa batayan sa pagsasalin ang bilang na ating gagamitin. Nakita mo na ba? Tama! Gagamitin natin ang isang linggo na may katumbas na 7 araw. Kaya ang isang linggo ay i-multiply sa 7 araw at i-divide sa isang linggo. I-cancel ang magkaparehong unit na linggo at i-multiply ang 1 times 7. 1 times 7, ang sagot ay 7 na araw at i-divide ito sa 1. 7 divided by 1, ang sagot ay 7. Ngayon, pagsamasamahin natin ang mga initial nating mga sagot. 730 na araw plus 60 na araw plus 7 araw. Ang sagot ay 797 na araw. Ibig sabihin, ang 2 taon, 2 buwan at 1 linggo ay katumbas ng 797 na araw. Para naman sa halimbawang ito, isasali natin ang 180 na araw sa unit ng buwan. Hanapin natin sa batayan sa pagsasalin ang bilang na gagamitin natin. Tama, gagamitin natin ang isang buwan na may katumbas na 30 araw. Kaya, ang 180 na araw ay i-multiply natin sa isang buwan at i-divide natin sa 30 araw. I-cancel natin ang magkaparehong unit na araw at i-multiply ang 180 times 1. 180 times 1, ang sagot ay 180. Kopyahin ang natirang unit na buwan. Pagkatapos, i-divide natin ito sa 30. 180 divided by 30. Gaya ng sinabi ko, kapag ang dividend at divisor ay may parehong 0, i-cancel lamang ang magkaparehong bilang ng 0 sa dividend at divisor at i-divide ang mga natirang bilang. Ang mga natirang bilang ay 18 divided by 3. 18 divided by 3, ang sagot ay 6. Kopyahin ang unit na buwan. Ibig sabihin, ang 180 na araw ay katumbas ng 6 na buwan. Halina't tayo ay magsanay. Sagutin natin ang gawain 1 ng inyong module. Basahin at unawaing mabuti ang bawat sitwasyon sa ibaba. Isulat ang katumbas na sukat ng oras sa iyong sagutang papel. Number 1. Ilang segundo mayroon sa pinagsamang 1 oras at 10 minuto? Kung ating uunawain ang sitwasyon, isasali natin ang 1 oras at 10 minuto sa unit ng segundo. Una nating gagawin ay isasalin muna natin ang 1 oras sa minuto upang maipagsama natin silang dalawa. Mula sa ating batayan sa pagsasalin,
Ang isang oras ay katumbas ng 60 minuto. Ngayon, maaari na nating pagsamahin ang 60 minuto at 10 minuto. 60 plus 10, ang sagot ay 70. Ang 70 minuto ang atin nang isasalin sa unit ng segundo. Mula sa ating batayan sa pagsasalin, ang 1 minuto ay may katumbas na 60 segundo. Kaya, ang 70 minuto ay imomultiply natin sa 60 segundo at i-divide sa 1 minuto. I-cancel natin ang magkaparehong unit na minuto at i-multiply ang 70 times 60. 70 times 60, ang sagot ay 4,200 na segundo. At i-divide natin ito sa 1. 4,200 na segundo divided by 1, ang sagot ay 4,200 na segundo. Ibig sabihin, ang 1 oras at 10 minuto ay may katumbas na 4,200 na segundo. Number 2, ilang oras ang katumbas ng pinagsamang 1 linggo at 3 araw? Kung ating uunawain ang sitwasyon, isasalin natin ang 1 linggo at 3 araw sa unit ng oras. Isasalin muna natin ang 1 linggo sa araw at pagsamahin natin sa 3 araw. Mula sa batayan sa pagsasalin, ang katumbas ng 1 linggo ay 7 araw. Ngayon, maaari na nating pagsamahin ang 7 araw at 3 araw. 7 plus 3, ang sagot ay 10. Ang 10 araw ang siyang isasali natin sa unit ng oras. Muli, mula sa batayan ng pagsasalin, ang katumbas ng 1 araw ay 24 na oras. Kaya, ang 10 araw ay imomultiply natin sa 24 na oras at i-divide natin sa 1 araw. I-cancel natin ang magkaparehong unit na araw. At i-multiply ang 10 times 24. 10 times 24, ang sagot ay 240. Kopyahin lamang ang natirang unit na oras at i-divide ito sa 1. 240 divided by 1, ang sagot ay 240. Ang ating unit ay oras. Ibig sabihin, ang 1 linggo at 3 araw ay katumbas ng 240 na oras. Number 3, natapos ni Raquel ang kanyang paglalaba sa loob ng 3 oras. Ilang minuto niya natapos ang paglalaba? Kung ating uunawain ang sitwasyon, isasali natin ang 3 oras sa unit ng minuto. Ngayon naman ay gagamitin natin ang making a table strategy, kung saan ang 1 oras ay katumbas ng 60 minuto. Ang 2 oras ay katumbas ng 120 minuto. Ang 3 oras ay katumbas ng 180 minuto. Ibig sabihin, ang 3 oras ay katumbas ng 180 na minuto. Number 4, sina Nash at Matthew ay gumawa ng kanilang proyekto sa matematika. Umabot ng 2 linggo bago nila ito natapos. Ilang araw nila natapos ang proyekto. Kung ating uunawain ang sitwasyon, isasali natin ang 2 linggo sa unit ng araw. Gagamitin natin ang making a table strategy, kung saan mula sa batayan sa pagsasalin, ang 1 linggo ay katumbas ng 7 araw. Ang 2 linggo ay katumbas ng 14 na araw. Ibig sabihin, ang 2 linggo ay katumbas ng 14 na araw. Number 5, si Jody ay mahilig magbasa ng aklat. Natapos niyang basahin ang 1 libro sa loob ng 1 linggo, 4 na araw at 4 na oras. Ilang oras lahat ang itinagal niya sa pagbabasa ng 1 libro?
Kung ating uunawain ang sitwasyon, isasalin natin ang isang linggo, 4 na araw at 4 na oras sa unit ng oras. Una nating isasalin ang isang linggo sa unit ng oras. Ngunit bago yan, isasalin muna natin ang linggo sa araw at mula sa araw isasalin natin sa oras. Mula sa batayan sa pagsasalin, ang katumbas ng isang linggo ay 7 araw at ang katumbas ng isang araw ay 24 na oras. Kaya ang 7 araw ay i-multiply natin sa 24 na oras at i-divide sa isang araw. I-cancel ang magkaparehong unit na araw at i-multiply ang 7 times 24. 7 times 24, ang sagot ay 168 na oras. Sunod, ang 4 na araw ay i-multiply natin sa 24 na oras at i-divide sa isang araw. I-cancel ang magkaparehong unit na araw at i-multiply ang 4 times 24. 4 times 24, ang sagot ay 96 na oras. At ang 4 na oras ay idadagdag na lang natin dahil ito ay nasa unit na ng oras. Pagsamahin na natin ang mga sagot. 168 na oras plus 96 na oras plus 4 na oras, ang sagot ay 268 na oras. Ibig sabihin, ang isang linggo, 4 na araw at 4 na oras ay katumbas ng 268 na oras. Tandaan, sa pagsasalin ng mga sukat ng oras, mahalagang maunawaan at matandaan natin ang batayan sa pagsasalin. Maaaring gumamit ng metric converter method o making a table strategy upang maisalin ang mga sukat ng oras sa angkop na unit. Ngayon, subukan mong sagutan ang gawain 2 ng iyong module. Basahin at unawaing mabuti ang suliranin sa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat ito sa iyong sagutang papel. Sabayan mo akong bumasa. Napagpasyahan ng magkaibigang Dindi at Sol na magkita sa isang mall. Bibili sila ng mga kagamitan para sa kanilang gagawing aktwal na pagsasanay sa asignaturang MAPE. Dumating si Dindi sa mall ng 10 o'clock ng umaga. Samantala, dumating naman si Sol ng 10:36 ng umaga. Kung hindi sapat ang inilaang oras ay maaari mong i-pause ang video upang matapos mo ang iyong gawain. Handa ka na ba? Number 1. Sino kina Dindi at Sol ang naunang dumating sa mall? Ang sagot ay si Dindi ang naunang dumating sa mall dahil dumating siya ng 10 o'clock ng umaga. Number 2. Ilang segundo ang pagitan ng kanilang pagdating sa mall? Sagutan natin. Kung si Sol ay dumating ng 10:36 ng umaga at si Dindi ay dumating ng 10 o'clock ng umaga, ang pagitan ng kanilang pagdating sa mall ay 36 na minuto o 36 minutes. Ang 36 na minuto ay isasalin natin sa unit ng segundo. Mula sa ating batayan ng pagsasalin, ang isang minuto ay katumbas ng 60 segundo. Kaya, ang 36 minuto ay i-multiply natin sa 60 segundo at i-divide sa isang minuto. I-cancel natin ang magkaparehong unit na minuto at i-multiply ang 36 at 60. 36 times 60, ang sagot ay
2,160 at kopyahin ang natirang unit na segundo. I-divide natin ito sa 1. 2,160 segundo divided by 1, ang sagot ay 2,160 na segundo. Ibig sabihin, ang pagitan ng kanilang pagdating sa mall ay 2,160 na segundo. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ay mag-comment kayo sa baba at i-share nyo na rin sa mga classmates nyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. Paalam at magandang araw!